So hello sa mga idol, welcome ulit sa panibagong video. So mag-unbox na naman tayo ng isang napakamura na smartphone today. Siyempre ito siya, ang Xiaomi Redmi A7 Pro. Ito na kayang perfect na smartphone or entry-level smartphone na hinahanap nyo. Tara, check natin. Idol, for today's video, i-unbox natin itong very interesting na smartphone ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi A7 Pro. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas dito sa Philippines. At ang kinuha natin is yung 4GB of RAM and 120GB of internal storage. I think ang SRP nito is around 6,000 pesos, 6,500. Medyo nag-iiba kasi yung pricing niya. So yung 4GB 128 nito is around 7,000 pesos. So ito siya. And yung 4GB 64 gig is around 6,000 pesos. Pero magandang balita dito sa ating video. So tap mo yung video dito, view products. Mura at bagsak presyo na makuha itong Xiaomi Redmi A7 Pro. Usually itong smartphone na to, pwede siya makuha at around lang ng 5,000 pesos for the 4GB 64. And yung 4GB 128 around 6,000 pesos below. So pwede nyo pa makuha ng mas mababa yung sinabi ko price pag dyan kayo bumili sa ating product link. Dahil din sa ating product link, may naghihintay po sa inyong additional discount voucher bukod sa sale price sa online. Meron pa kayong makukuha additional discount na up to 1,000 peso off. So again, grab nyo na yung chance na makuha ng sobrang mura lang itong si Xiaomi Redmi A7 Pro. And yung napili nating color is yung sunset orange. So tara mga idol, samahan nyo ko yung unbox. Ito si Xiaomi Redmi A7 Pro. So ito yung box ng Xiaomi Redmi A7 Pro. So when it comes sa screen size, napakalaki. 6.9 inches, 6,000 mAh battery capacity, 4GB of RAM and 4GB of extended RAM. Again, quick reminder lang, itong 8GB na to is para tong marketing getup nila or parang sabihin natin misleading. Kasi in reality, ito lang po yung RAM ninyo, napakaliit na yan. Ito po is total RAM ng extension. So, ang kinakount natin for the main specs is yung physical RAM na 4GB of RAM, okay? So, hopefully yung mga brands tanggalin na yan kasi sobrang nakaka-mislead yan sa mga ibang consumers na hindi ganun ka-familiar sa specification ng smartphone, of course. So, 120GB of internal storage. Sa gilid, ayan, the Xiaomi Redmi A7 Pro with your favorite Google apps. Google is a trademark of Google LLC. Powered by Xiaomi HyperOS, a powerful octa-core processor. So, ito yung gusto ko dahil since usong-uso ang orange ngayon, ang binili natin is sunset orange. So, sleek and design, 13 megapixel AI camera. So, open na natin itong smartphone na to. Ayan, Redmi. So, we have here yung smartphone. Mamaya na to, tigawan na natin ano ba yung laman ng box. So, meron tayo ditong A7 Pro safety information, a Xiaomi Redmi Quick Start Guide and Warranty Card, and of course, yung jelly case na included. So, yun lang naman yung content ng box. And syempre, kasama dito is yung charger. Ayan yung charger and yung yung cable, okay? So, ito na yung smartphone. The Xiaomi Redmi A7 Pro in sunset orange. Tingnan natin siya in 3, 2, 1. Uy, ang ganda. Parang Hermes na Hermes ng itsura. Ganda, oh. Biruin mo mga idol, ang presyo lang nito is around 5 to 6,000 pesos. Pero when it comes sa design, is very, very aesthetic. Ang ganda. So, syempre, yung minimimic nila is of course the iPhone 17 Pro Max na Cosmic Orange. Nung lumabas ang Cosmic Orange, ang dami nagsilabasan ng orange sa smartphone. So, yan, Redmi. Meron tayo ditong camera module na, akala mo dual camera, pero in reality, isa lang talaga gumagana ng camera dyan. And ito yung flash niya. Ang ganda nung kanyang texture, matte finish, at sobrang gorgeous nung kanyang sunset orange na to. And ito yung specification ng display niya. Meron tayong immersive 6.9 inches, massive 6,000 mAh battery capacity, a powered by Xiaomi HyperOS, a powerful octa-core processor, so 13 megapixel AI dual camera siya. Tanggalin na natin ito mga idol. Yan, no? So, the sad part dito is wala po siyang included na screen protector out of the box. So, open na natin si Xiaomi Redmi A7 Pro. Ayan. Xiaomi, powered by Android. And syempre, kabit natin yung free jelly case. O, lagay nyo muna sa temporary case kasi syempre naninilaw to. So, setup ko muna to mga idol. Balik ako kayo. Idol, na setup na natin si Xiaomi Redmi A7 Pro. So, tingnan natin yung full brightness niya kung maganda ba talaga or maliwanag.
In fairness for the brightness, maliwanag naman siya. So, parang nasa average level. Ang isang napansin ko dito, napakalaki ng screen size nitong smartphone na to. Ay, sobrang solid. 6.9 inches ba naman yan? Tapos, tingnan natin yung settings niya about phone. So, we have here the HyperOS 3 na siya out of the box. 22.2 gigabytes na ang nakain niya. So, it's Android 16 out of the box. Ang maganda dito, it's HyperOS. Kasi yung A5, is nasa MIUI, basic MIUI. I think Go Edition siya. Ito hindi na eh. So, tingnan natin yung detailed specifications niya. So, ayan, 4 GB of RAM, 1.8 GHz. Internal storage na available is 105 GB po. Sa kanyang display, so sa display niya, ayan, meron tayo ditong refresh rate na up to 120 Hz screen refresh rate siya. At meron, ang maganda dito, meron siya outdoor mode. Kumbaga, tinataasan niya pa yung brightness level ng screen niya. Napaka-solid. Ang ganda ng needs of brightness nito, maliwanag. Perfect na perfect as a navigating tool. So, check natin yung kanyang camera. So, let's take some photos here. Hindi sa A5, medyo hindi ganon kaganda ang camera quality talaga ng A series ni Xiaomi. Pero let's try to take it sa outdoor. Ayan, grabe. Di ba? Medyo oversaturated siya. And malay mo, mag-iba naman ang timpla nito sa outdoor. So, yan mga idol, yung ating unboxing and hands-on dito sa napaka-solid at napakagandang smartphone ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi A7 Pro. Kung interested kayo dito, again, tap mo yung video, view products, mura at box presyo na makukuha itong smartphone na ito. So yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin si Xiaomi Redmi A7 Pro. Next is, syempre, pag-usapan natin yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Again, nakapagbigay na tayo ng first impressions nito dun sa ating first impressions review na wala pa yung smartphones or based sa kanyang specification. In this time, yung first impressions natin siya, ngayong nahawak na natin or actual unit na itong nakita na natin siya. Unang-una dyan yung design and yung color, yung sunset orange. Ito talaga yung magandang i-recommend sa inyo. Yung sunset orange. Tignan nyo naman, ang ganda mo kasang Hermes, di ba? Yung color variation na to. And when it comes sa design, hindi naman siya nagkakalayo sa Xiaomi Redmi A5. Medyo humaba lang yung camera mode yun, pero performance, ganun din eh. Parang pareho lang sila ng performance ng Xiaomi Redmi A5. And ayun, napaka-slick ng design niya to be honest. Lalo na tong may glittery effect siya. And pag tinitilt nyo siyang ganyan, nagkakaroon siya ng effect. Diba? Very gorgeous, very stunning, and eye-catching yung design nito. Kaya sa mga consumers na design and aesthetic ng isang smartphone, ito na maganda i-recommend sa inyo ang Xiaomi Redmi A5. Isa pang napansin ko dito, ang laki talaga ng display nito. 6.9 inches ba naman? At tingnan nyo naman yung brightness level. Napakataas dahil meron siyang outdoor mode. So, baga sa outdoor mode na yun, napakalaking tulong yan pag kunyari, ginagamit itong smartphone na to as a navigating tool. Di ba? Pag direct sunlight, di nyo makita ganun yung display. Ito, no worries, hindi kayo mahihirapan dito dahil napakataas ang brightness level na ito si Xiaomi Redmi A7 Pro. Talagang all goods na all goods siyang gamitin sa, kunyari, sa mga motor taxi riders natin or delivery riders, hindi kayo mahihirapan dito. At ang laki ng display niya. Kumbaga, for navigating tool, ang laki ng space nyo while navigating. Marami siyang content na nakikita. Yun yung napaka-importante dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Ibang specifications niya is very normal for an entry-level or budget smartphone. IPS LCD, HD plus 720p, and 120Hz screen refresh rate. Ito lang talaga ang hindi pa rin makamove si Xiaomi, yung kanilang notch display na sana ginawa nilang pan-show. Pero again, hindi po yan nakaka-affect sa performance sa smartphone. Pero when it comes sa innovation or modern design, dapat ina-adapt na yan kasi syempre it's 2026 at sobrang outdated na po ng notch display today. Pero yun, hindi siya nakaka-affect ng performance, bawi-bawi naman sa screen size nito. Next, yung operating system. Ang maganda sa operating system nito, out of the box na Android 16 na to with HyperOS 3. Compared to sa very affordable nila Xiaomi Redmi A5 na I think it's Go Edition and MIUI po yun. So, mas better, syempre. Pero yun pa rin ang parati ko nireklamo sa mga HyperOS, hindi lang ito. Even Poco, ang dami pong bloatwares and sobrang nakaka-disappoint yung ads. So, yung ads na yan, may sinasabi sila, yung mga kita ko sa comment, turn off mo na lang yan sa settings, blah, blah, blah. Again, in the first place, dapat wala yan. Dapat wala naman talaga yan kasi binili mo to ng buong buo, yung software neto, kasama yan sa smartphone na dapat wala talagang ads yan.
So, yun lang naman ang isang pinaka main problem pa rin ng HyperOS, yung kanilang ads. Kasi to be honest, nung nagta-transfer ako ng files, ng kabayo, pag nakakonect ka lang sa internet, may lalabas ito mga unwanted ads. And even yung browser nito, magkakaroon siya ng mga notification ng mga unwanted apps. Minsan sugal pang lumalabas. Diba? Very disappointing lang. And hopefully Xiaomi will fix that or even Poco. Basta HyperOS. Pero when it comes sa UI, user interface, kumbaga, very user-friendly naman at maganda yung design ng UI naman ng HyperOS. Ang pinaka-problem ko lang yung ads. Next, the processor. Real talk for its SRP. The Unisoc T7250, hindi po bagay yan. Even sa kanyang sale price, medyo mataas ang presyo nito for a processor na Unisoc T7250. At ito pa ang nakakatawa dahil yung kanyang predecessor, I don't know kung predecessor talaga siya kasi hindi siya Pro. Yung Xiaomi Redmi A5 is Unisoc T7250 at pwede na rin niya makuha at around 3 to 4,000 pesos lang, di ba? So, medyo nakaka-disappoint na yung processor and sana mas in-improve pa nila yan. Pero again, when it comes sa performance, you can play games din naman pero hindi ko siya marirecommend for mga heavy gamers. Pwede siya for casual users or casual gamers like ML, Honor of Kings, COD, pwede naman dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Yun lang nga, for its price, so kanyang processor, hindi siya perfect fit. Yung mabagal na processor, nakaka-disappoint lang sa kanyang presyo. Next, yung kanyang RAM at ROM. So, 4GB of RAM, ayun nga, tulad ng sinasabi ko sa mga previous video ko, new normal na talagang 4GB of RAM sa ganitong presyon. Kaya yun, accept na natin yan. Pero 64GB, I think hindi natin ma-accept yan for a price of na 5 to 6,000 pesos. Dapat mas better. 128GB ang pinaka-minimum na talaga sa ganitong kompresyon. Pero yun, naglabas sila ng 64GB. Kung 1,000 pesos naman ang usually price difference sila, go for the 120GB, mas better. Huwag nyo nang tipirin sa storage dahil kailangan nyo, especially pag gagamitin nyo in long term itong smartphone na to. Camera performance is 13 megapixel main and 8 megapixel front-facing camera. So, bumaba yung kanyang megapixel coming from Xiaomi Redmi A5 na 32 megapixel na hindi naman talaga legit na 32 megapixel. Dito, trinay din natin yan. Ganun din, disappointing siya sa indoor. Pero let's try it sa outdoor, baka mag-iba yung usapan. Kasi kung depende kung maganda yung tama ng ilaw, baka mag-iba yung usapan natin dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Pero coming from Xiaomi Redmi A5, na medyo nakaka-disappoint ng camera, dito rin parang nadi-disappoint na ako. Na maganda dito is the battery. So it is powered of 6,000 mAh battery capacity. So I think new normal na talaga ngayon 2026 is 6,000, dapat at least 6,000 ng mAh battery capacity, which is meron naman dito. Mahaba siya, manipis, magaan, yun naman ang maganda dito. For 6,000 mAh battery capacity, hindi nyo naman ma-feel yung kabigatan din ito sa A7 Pro. Pero the sad part dito is the charging rate. So the charging rate of this smartphone is 15 watts. So again, by 2026, I think we will not consider, dapat hindi nyo na kinukonsider, especially for a price tag na 6,000, 5 to 6,000 pesos. Dapat at least 18 or 33 watts. 15 watts, parang yan na yung new 10 watt charging rate ngayon 2026. So, pag pinair mo sa 6K, para ka nag 5K mAh 10K fast charging rate. So, dito mabagal siya mag-charge. Tansyahin nyo na ng mga 2 hours max bago nyo ma-full charge itong Xiaomi Redmi A7 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa smartphone na to. Overall naman, medyo maganda naman itong si Xiaomi Redmi A7 Pro. Mura, yung specs niya, reasonable, processor lang medyo hindi talaga bumagay, pero iba is okay na okay naman. I will not recommend this sa mga solid gamers. Pwede siya sa all-rounder, casual user, sa mga nag-work or sa mga online sellers, students. Pwede rin naman to. Again, hindi po mabagal ang kanyang processor. Kayang-kaya niya naman trabahuin. Yung kayang-kaya niya naman pwede niya naman to gamitin sa daily use nyo. At paniguradong napakunat ng battery capacity niya. Kaya kung interested kayo again dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro, so tap mo yung video, view products dito na to. Mura at bagsak presyo lang to. At syempre, diyan ko kayo pinupush bumili sa ating video o dito sa ating video kasi exclusive. Meron po kayong discount voucher upon checkout. So, pagka-checkout nyo dito sa smartphone na ito, pag-click nyo yung link na yan, automatic na po yung ma-add dito or mababawas sa Xiaomi Redmi A7 Pro. So, abangan nyo lang po yung ating review game test dito sa smartphone na to.